And hello. Day 9 na po tayo ng ating 100-day countdown. Nandito tayo mag-isa sa ating templo at tayo'y nagsasagawa na, I think it's our parang proofreading, nag-e-edit ng ating libro na The Ways of Hilot Tanglaw. So, malapit na natin matapos. Actually, nagsasagawa na tayo ng Hilot Tanglaw. Meron na tayong si Lawrence, si Lisa, si Sunny Boy. Meron na tayong tatlong official hinatanglaw. At this coming April ay meron po tayong siyam or walo na candidates for hinatanglaw. Pero ang araw natin ngayon, ang pag-uusapan ay about the inner harmony of all seven souls. But then, ano ba ang nangyari? So kagabi, I was so much, kumbaga kagabi, di ba? Nakita niyo, sobrang in pain ako. So hindi ako nakaupo, naka-slant po ako at pahiga. Talagang sinikap natin na matapos o maganap o magampanan yung renewal of spirit topic. At ngayon nga ay inner harmony of all seven souls. So paano nga ba kung ang ating kaluluwa ay hindi nagkakasundo-sundo sa isa't isa? At ano nga ba ang kaluluwa? At paano ba natin isinasalarawan para maunawaan ng ating mga manghihilot ang kaibahan ng katawan, ng body, ng soul at spirit, ay inahalin tulad natin siya sa marionette. Alam niyo ba yung marionette? Yung marionette is yung puppet siya, manika, na merong tali at merong controller na kung saan kung itataas ng kamay, tataas at parang akala mo may sariling buhay yung puppet na yun, no? So, ganun din po yung ating kaluluwa. So ang kaluluwa doon, di ba puppet? Yun yung kahoy. So, yun yung katawan. At yung tali na nakadikit sa kahoy, sa bawat bahagi ng katawan ng tao, yun ay ang kaluluwa. At ang spirit ay yun yung nagkocontrol sa katawan sa pamagitan ng kaluluwa. Kasi nga, ang pagpapaliwanag natin, pag ang kaluluwa ay umalis sa katawan ng tao, anong ibig sabihin nun? Ang tao ay patay na. No? Hanggat ang kaluluwa ay nanatili sa katawan ng tao, merong buhay at siya ay buhay pa. At pag wala na yung buhay, doon na nagiging patay ang isang tao. At yung katawan ng tao ay hindi na buhay, kundi isa na siyang bangkay. So paano nga ba nagkakaroon ng pagkakasundo ang kaluluwa ng tao? So kung ang kaluluwa ng tao upang magkaroon ng pagkakasundo-sundo, magkaroon ng harmony, ay dapat kaisa siya sa espiritu o sa diwa. Dahil kasi pagka ang isang bahagi ng ating katawan ay sumalangat sa kagustuhan ng iba, doon nagkakaroon ng karamdaman. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ang bahagi ng ating kaluluwa, kahalagahan ng kaluluwa sa atin, dahil ito yung bibigay sa atin ng pakiramdam. Ito rin nagsasabi sa atin na, uy, ito yung dapat natin gawin. And our mind, through our senses, identifies kung ano ang nangyayari sa atin. At sa pamagitan nun, nagkakaroon tayo ng emotions and feeling. At yung mind and feeling natin, yun ang nagbibigay sa atin ng kaginawaan, ng kasiyahan, ng kaligayahan. At yun din nagsasabi, uy, kaka-inlove to. Diba? Pero kailangan natin ingatan ang ating isipan o ating espiritu kung saan niya tayo idinadala. Dahil minsan, nadadala tayo, usually kasi ito lang matan to eh, itong vision natin. Yung vision natin, pag meron tayong nakita, uy, gusto ko niyan. Pag nakuha natin, magkakaroon tayo ng certain emotions na masarap sa pakiramdam. Pero minsan, yung gusto natin, nagdadala rin ng kapahamakan. No? Kaya, parang dapat natin alamin, ano ba ang tama lang para sa atin? Ano ba yung kailangan lang natin? Kasi pag lumagpas tayo sa ating pangangailangan, ito ay kalabisan na. At minsan, nangyayari, nakakapanakit na tayo ng ibang tao. Diba? So minsan, katulad din nangyayari sa atin, sinakop tayo. Yung kagustuhan ng iba na magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming ari-arian. Kahit na yung para sa mga mahihirap ay inaangkin lang ng mga mayayaman. Sa buhay ba natin, ano ba? Parang meron ba tayong mga ganong eksena sa buhay? Dahil sa gusto mo, ay kailangan mong agawin yung
ibang bagay na yon para lang maging masaya ka. At dahil ba sa kaligayahan mo ay merong lumulungkot, merong umiiyak. Wag naman po sana. Dahil yun din po yung naging issue or parang yung lesson for the day, no? Kasi itong bahay natin ay tinalaga natin sa mga diwata at sa mga anito at sa mga engkanto. Kaya kung meron kang mga bagay na ginawa sa loob ng templo na taliwas sa pagtatalaga ng templo, ay maaaring magkaroon ng kapahamakan. Totoo po yan, no? Totoo po yan. Dahil kasi nga, may mga batas na ipinapatupad. Yung, di ba, minsan magdumura ka lang sa kalsada, sa ibang bansa ay nagiging basis na para ikaw ay usigin ng mga kapulisan. So, sumunod tayo sa patakaran ng mundo. At para magkaroon ng harmony, magkakasundo-sundo, di ba? Kaya nga nagkakasundo, ibig sabihin, kung ano ang patakaran, sundin natin para walang gulo. Huwag yung ipipilit lang natin yung gusto natin. Isipin din natin kung ano yung gusto ng ibang tao. Pero wag mo naman ibigay ang lahat kung mauubos na sa'yo. Yung tipong pagsasakripisyo na kailangan lahat ay ibigay mo, tapos wala ka na, parang hindi makatarungan yan. Hanapin natin yung patas. Hanapin natin yung maayos. Yung masaya ka, masaya ako. Diba? Ngayon kasi, kailangan laging mataas ka. Kailangan laging magaling ka. Okay yon. And I appreciate that na talagang ini-enhance ng bawat isa na ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay masaya. Pero anong silbi ng iyong kapangyarihan kung hindi mo naman ito magagamit sa katotohanan? No? So, tumapak lang tayo sa middle ground, sa kung saan sasaya ka, liligaya ka. Hindi sa piling ng iba, ha? Lumigaya ka sa sarili mo, sa mga gawa mo. Ipagbunyi mo yung mga bagay-bagay na magagandang gawa na iyong ginawa. Kahit hindi ma-appreciate ng iba, ang mahalaga, ikaw nakaka-appreciate sa sarili mo. Kaya mga kalahi, sana sa araw-araw ng ating buhay, hanapin natin yung magpapaligaya sa atin. Dahil yung bagay na maligaya sa iyo, dahil kasi ito yung nasayahan ka, ibig sabihin ang iyong kaluluwa ay masaya. Kasi kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, isang bahagi ng iyong isipan, isang bahagi ng iyong kaluluwa ay nasa isang bagay. Kaya minsan umaalis yung kaluluwa natin para hanapin ang bagay na ikaliligaya natin. O kung meron kang parang, di ba, kung meron kayong atraso sa iba or galit sa iba, yung ibang kaluluwa mo naghahanap ng paraan para makapaghiganti. Yun ang nakakalungkot eh. Merong ganun pa rin talagang mga tao na hindi sila titigil hanggat hindi nila nagagantihan ang mga tao. So kung ganun na lang ang mangyayari, gantihan na lang, magkakaubusan na ng lahi. Magtatakbuhan ang mga kaluluwa natin, magkakaroon ng kaguluhan. Di ba? So mahalaga, paligayahin natin ang ating kaluluwa. Magkaroon ng pagkakasundo-sundo ang lahat ng ating kaluluwa para ang tayo, magkaroon ng kapanatagan ng kapayapaan ng ating isipan at damdamin. So hanggang dito na lamang, ito ang Apadman ng Templo Anton ng Lunting Agama, nagsasabing mayari na, pagkasatin, paalam.